Praise. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Okay. May mga new friends po ba tayo? New friends. Yung first time lang po nakarating dito sa JA1 San Jose. Can I see your hands, please? New friends po, new friends. Ayun, the love of his life ni Rick Rick. Ayan. Welcome naman natin, Welcome naman natin, come on. Sino pa po? Makikita yun naman po, yung mga new friends, yung first time nyo pong nakarating dito sa JA1 San Jose. Tayo po tayo. Ayun, si ate. Andiri rin. Naku naman, disciple na ni Jesus. Kilala ko na rin. Pero i-welcome nyo na din si Darren. Come on, guys. Welcome naman natin sila. Come on. Welcome po. Welcome. Meron pa dito sa may right side. Ayan. Tanong yung pangalan, ha? Welcome po. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you so much. Okay. Okay. Sige po, upo na tayo. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga ay Ego Imi. Ano daw? Ayan. Papakita ni siya. Yan. Ang title po ng aking isi-share sa inyo ay Ego Imi. Yan. Hindi po Korean yan. Hindi po yan Korean. Yan po ay Greek. Yan po ay Greek phrase na ang ibig sabihin ay, it is I. Ayan. Sa English po, ang ibig sabihin ng ego imi ay, it is I. O, ako ito. Ayan. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, kalma. Ego imi. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Kalma. Ako lang to. Ayan. Oh, ulitin natin doon sa kabila naman. Sabihin mo sa katabi mo, partner. Kalma. Ego imi. Oh, ano ibig sabihin? Kalma. Ako lang to. Ayun. Okay. Akala ninyo, millennials lang nagpauso niyan. Unang-una pong nagpauso niyan ay si Jesus. Ito po ay nangyari noong si Jesus, exhausted or pagod sa ministry, ay nag-decide na magpaiwan muna pansamantala sa mga disciples. Alam nyo, napaka-busy po nitong si Jesus eh. Hindi siya nag-artista kasi ayaw niya ng busy, pero naging busy pa rin siya. Okay? Napaka-busy po ni Jesus that he decided na magpaiwan muna sa mga disciples. Sabi niya, umuna na kayo. Sumakay kayo sa bangka, tumawid kayo ng Sea of Galilee, umuna na kayo, mauna na kayo. Ako'y magpapaiwan, aakyat ako sa bundok, ako ay magpe-pray. Ako ay magre-recharge. At masyado akong exhausted na sa ministry. Ayan. So to make the long story short, umuna mga disciples, sakay ng bangka, patawid ng Sea of Galilee. And according po sa Bible, nung nasa kalagitnaan na po sila, din po sila inabot ng malakas na bagyo. Everybody say, bagyo. At nung binabagyo na po sila, sila'y natatakot. Imba namang binabayo sila ng malakas na hangin. Binabanggahan na hataw sila ng malalaking alon. At sila'y natatakot na. At maya-maya pa, according po sa story sa Bible, nakita nila na may papalapit sa kanila na lumalakad sa tubig. And that is Jesus. Okay? Nung nakita po si Jesus ng mga disciples na lumalakad sa tubig, sila po'y natakot, kaya sila'y napasigaw ng, multo! Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo. At sila ay napasigaw ng multo! O, ano naman ang isasagot mo? Kalma. Iyan. Diba? Kalma. Ego, emi. Yun. At yun po ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, do not be afraid. It is me. It is I. Diba? Ego, emi. It is I. Ayan. At dito po sa story ito, nangyari na nung sinabi ni Jesus na, do not be afraid, it is I, sabi ni Peter, Jesus, kung kayo po talaga yan, sabihin niyo po, utusan niyo po akong sumunod dyan sa inyo. At ano ang sabi ni Jesus? Come. Halika. Kaya nga,
doon po nangyari yung si Peter ay lumakad sa tubig. Yo. At habang lumalakad po siya sa tubig, napansin po niya ang malakas na hangin at ang malalaking alon. At doon po siya nagsimulang matakot, kaya doon din siya nagsimulang lumubog. Kaya ano sabi ni Peter? Panginoon, tulungan niyo po ako. Tinulungan siya ni Jesus, at silang dalawa ay nakabalik sa bangka at sinabi ni Jesus, ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka natakot? At pagbalik po nila o pagsakay ni Jesus at ni Peter sa bangka, tumigil ang bagyo, sabi sa Bible. At ang sabi ng mga disciples pang naroroon, tunay nga na ikaw ang anak ng Diyos. So that's the story. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Okay. Maraming beses na po nating naririnig ang story ito. Pero ako po ay naniniwala na sa araw na ito, the Lord will reveal to us new revelations. Magtuturo po ang Diyos ng mga bagong pangaral sa atin ngayong umaga. Okay? So, hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Ego, Ini. Let's pray. Lord, salamat po for blessing us, for giving us this wonderful blessing, privilege, opportunity na makapag-Sunday service, maka-join po ng face-to-face, maka-join ng online. Thank you so much, Lord. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang pagkukulang, kamalian, kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus, and thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. This morning we pray, turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig, and we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Lord, wala pong ibang mataas, maparangalan, makilala, mahayag, maluwalhati, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen. The best po ulit palakpak para kay Jesus. Okay. So natakot po yung mga disciples kasi akala nila yung naglalakad sa ibabaw ng tubig ay multo. May nalakad nga sa ibabaw ng tubig. Di ba? Sino ka rito yung nag-attempt na lumakad sa ibabaw ng tubig? Mahirap yun. Yun ngang maningil ng utang na inilista sa tubig, napakahirap. Di ba? Yung naman lumakad sa tubig ang magawa. Mahirap yun. Pero nangyari yun. Ginawa ni Jesus, nagawa ni Peter kahit maikling panahon lang. Ano ang mga lesson na makukuha natin dito sa story ito? Number 1. Kailangan po nating aminin, or we need to admit, na that it's not always I can manage. Okay? Kailangan dumating po tayo doon sa pag-amin o pagtanggap ng katotohanan na hindi talaga natin kayang i-manage ang lahat ng bagay-bagay sa buhay. Hello? Diba? Even if you are the best, among the best, sa larangang iyan, darating at darating pa rin ang pagkakataon na ipapakita at ipamumukha ng Diyos sa atin na we're not the manager talaga ng buhay na ito. Alam niyo po sina Peter ay mga bihasang mangingisda. Sila po ay taga roon mismo, lumaki na doon, ang hanap buhay ay iyon. At nung sila ay nakatagpo ni Jesus, sila po ay mga veteranong mangingisda. And speaking of mga veteranong mangingisda, hindi lang po sila magaling mangisda, alam din po nila how to read the signs of the times. Alam nila kung paano magbasa ng klima, ng panahon. Alam nila kung ito bang tsurang ito ay uulan o hindi. Ikaw ba, paano mo nalalaman kung uulan o hindi? Dag-em. Ay mahirap yon pag dag-em, kahit dagim lang, minsan hindi na ulan. Tama? Meron din namang init na init, biglang uulan. Ano sabi ninyo doon pa gayon? May kinakasal na? Tigba lang, sari-sari kayo. Okay. Diba? Hindi natin masasabi, pero itong mga ito, itong mga mangingisdang ito, itong mga laki sa tabi ng dagat, alam na alam nila. Miski walang makapal na ulap, alam nila kung uulan o hindi, alam nila kung magiging masama ang panahon, at what else? Ito pa matindi.
At even sila'y abutin sa gitna ng sea, na ang ulan, ng bagyo, whatsoever, they can manage. Why? Simply because they are experts. Everybody say experts. Hindi po sila expert sa ministry. Nakita niyo naman, lagi namang nasasabihan ni Jesus, lagi namang napapagsabihan na laging, ikaw kaliit ng faith mo, ikaw kaliit ng faith mo. Lord, hindi ko po mapalayas yung demonyo doon sa katawan ng taong yan. Ikaw ay maliit ang pananampalataya. Laging napapagalitan na yan, laging nasasabihan. Kasi hindi sila expert sa ministry. Pero, pagdating sa dagat, hindi niyo ako pwedeng sermonan Jesus. Hindi niyo ako pwedeng basta-basta sermonan Jesus at dagat ito. Teritoryo ko ito. Sino rito yung meron ka naging kaibigan taga ibang lugar, pero ikaw pa ang tinuturuan kumain ng lumi? Naalala ko ho, when I was in Mandaluyong, sa labas, hindi sa loob. Mahirap pag sa loob, may mental down. Okay. Kagaya po nung pag tinatanong ako noon, saan ka pinanganak? Muntinlupa. Sa loob, sa labas? Sa labas. Tapos nung na-assign po ako sa Mandaluyong, saan ka sa Mandaluyong? Sa labas. Lagi na lamang buti na lang dito sa San Jose, itlog ang trademark. Okay. Di ba, hindi ikaw ang tuturuan ng mga pangangain ng lumi. O, going back to sa ikikwento ko, may nagsama po ako ng mga youth, mga taga Mandaluyong. Itinreat ko ho ng Loming, Batangas. Alam niyo ang ginawa? Kinain yung Mike. Tapos, hinigop yung sabaw. Ginawang mami. Kasi doon sila sanay ganun, di ba sa Maynila, mami Wala naman dito hindi masyadong sa atin, lumi. Kaya sabi ko, kung ginawa ng mga aray. Ganun mang hinigop yung sabaw. Ay malamig na, di malabnaw na. Tapos kinain yung Mickey. Sabay sabi sa akin, Pastor, hindi po pala masarap. Ay, hindi kayo marunong kumain. So imagine mo yon, yung hindi taga rito, tapos tuturuan kang kumain, kung paano kumain ng lomi, di ba parang matatawa ka? Ay, parang nalanghap ng oxygen. Gayong ka-basic. Meron ba ritong Batanggenyo, hindi marunong kumain ng lomi? Hindi ka marunong kumain ng lomi, ha? Ay, tunay namang. Ite-training ka ni Jan mamaya. Saan nga yun, Sister Los, yung malapit sa inyo? Sa Corcolon. Okay. Isang buong kal daw ang topping dun Yung kal. Naman, tigas daw naman. Okay. Kaya po itong mga ito, hindi ninyo mamiminos ito pagdating sa dagat. Bakit? Expert Sila po'y confident. Pero, hindi nila akalain na kung saan sila malakas, ay doon pa sila susubukin. Alam niyo, madalas nangyayari sa atin yan. We're so confident sa strength natin. Ano ba strength mo? Maring iba, hindi ako magkakaproblema sa trabaho kasi magaling ako sa trabaho ko. Hindi ako magkakaproblema sa relationship kasi talagang hindi ako pumapatol sa asawa ko. Lagi kong pinagbibigyan. Lagi siya ang tama. Di ba? Laging ako ang mali. Ayos lang. Basta walang kagulo. Ganyan. Anong strength mo? Hindi ako magkakaroon ng mga kaaway sa kapitbahay ko dahil ako'y magaling makisama. Talaga naman kahit saging ko na ang tinitiba nila, sige, dala na pati puno. Aray ang pala, hukay ang bungaw. Hindi ako magkakaproblema dyan. Anong strength mo? Maniwala ka sa akin. Kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ni Lord. Pero ito ang kadalasang nagiging problema ng mga taong may strength. Kung saan ka malakas, doon ka talaga mahina. At tumahimik ang JA1 San Jose. Yung iba, anong kalakasan mo, friends? Ito ang kalakasan ko. Hindi ako iiwan ng mga ito. Hindi ako iiwan na ito. Kaya kapag ka naramdaman, kahit konti lang na iniiwan ka na, ang feeling mo, ano ba naman itong mga to? Grabe naman itong mga to. Masyado ka affected. Bakit? Kasi yun ang strength mo You're always believing na dun ka malakas. But the moment na yan ay na-check, na-test, yan na, di yan na, dun mo makikita, diyan ka pala mahina. Diyan ka pala mahina.
Alam nyo, hindi inakala ng mga disciples na kung saan sila magagaling, doon pa sila susubukin. Dumating po sila sa gitna ng Sea of Galilee at doon sila inabutan ng bagyo. And believe me, ang mga bihasa, hindi magkaintindihan. Matthew 6:48. Mark chapter 6 verse 48. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. Nakita po ni Jesus na nahihirapan ang mga disciples sa pagsagwan. Everybody say, nahihirapan sa pagsagwan. Sino? Yung mga disipulong bihasa sa dagat? Nahihirapan sa pagsagwan? Teka, bakit? Okay? Mapapansin po ninyo, naghiwalay po si Jesus at ang mga disciples maghahapon. Maghahapon. Pagpalagay ng mga alas 5, maghahapon. Anong sabi riyan in Mark chapter 6 verse 48? He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn. Ano ba pag sinabing dawn? Ha? Madaling araw ba ang dawn? Ha? Sunset, sunrise. Either. Neither. Sunset. Magdadapit hapon. Ayan, dapit hapon. Okay. Ano ibig sabihin noong? Anong tagal na doon ng mga yon? Hapon naghiwalay. Ang sabi po doon sa research ko pag daw tatawidin ninyo yung Sea of Galilee, mahaba pa ang 2 oras. Ano yung inabot na naman ng dapit hapon uli? Anong tagal nila daw? Sino ka nga ho yun namamangka? Experts. Bakit nahihirapan? Hari pa ha, para mas lalong murder. Parang murder na murder yung mga nagmamalaki. Basahin niyo ulit yung verse. 1, 2, 3, go. Jesus saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, Jesus went out of them walking on the lake. Jesus was about to pass by them. Ano ibig sabihin? Overtikan. Overtikan? Everybody say overtake. Overtake. Sino rito yung kapag na-overtakean ka, nasa pa rin na loob mo? Parang, tatahabulin ko yan. Ikay mag-seatbelt. Tunay ng mga tricycle? Overtake sa trooper? Intay ka. Pag na-overtake ka, nasa panlasa. Repent. The kingdom of God is near. Okay. Diga? Iba-ibang, parang, na-overtakean. Ay. May naalala akong kwento. Okay. Meron akong kwento, Break it down. Upo. At may kwento si Pastor. Buksi ang popcorn. Okay. Si James po, basta yung mga hindi ko nakita ng mga nakaraang araw yan ang paborito ko. Si James po ay may alagang kalabaw. At ang pangalan po nito ay si Kaibigan. Ngayon po, nagkaroon po ng opportunity si James na magtrabaho sa Manila. At dahil napamahal na po sa kanya si Kaibigan, gusto niya hong isama sa Maynila. Dito na, magkukommute na paluwas. Pumara. Kubaw ho? Oo, kubaw. Nakasulat na Sige ho, pasasakay ka. Ay, ano yan? Na ngayon gaho kayo nakakita ng kalabaw. Oo nga. Ay, ano yan? Isasakay mo? Ay, kung kakasya ho, di ba bayad ka? Ay, paano? Hindi naman kakasya sa pinto Doon na lang ho sa ilalim. Hindi yan pwede. Mabait ho yan.
Yan ay turuan, nakikinig ho yan, hindi nga pwede ang kalabaw sa bus. Kung di nalungkot si James, sabi James, naku naman. Ay, aray, simula nung ako'y batay kasama ko na, ari ka edad ko. Hindi lang nga rin natanda. Kahit siya'y kalabaw. Hindi ho talagang rin inspirasyon ka, hindi ho magkakaigay. Ay, hindi nga pwede. Antay muna ho, kakausapin ko laang. Wag ko kayong aalayas ko, di kamot na ng ulo yung ibang pasahero, ay tanghali na, ay tunay na ma. Kakausapin ko lang, mabilis lang ho. Kinausap ni James yung kalabaw. Sabi ni James, kaibigan, hindi ka daw pwede. Oh. Ay, paano gagawin natin? Gusto mo kang sumama rin sa akin? Oh. Ay, paano? Oh. Susunod ka na lang? Oh. Paano? Oh. Hahabol ka? Oh. Oo, ay talagang aabot ka kaya? Oh. Ay, sige, sasabihin ko sa konduktor. Umakyat uli si James. Bossing, ayos na. Hindi ko na isasakay yung kalabaw. Sabi ng konduktor eh. Hinahampas yung driver. Hindi na daw isasama yung kalabaw. Hindi tawa rin yung driver. Hindi na sasama. Sabi ni James, susunod na lang daw. Di na tulala yung dalawa. Sabi ng driver eh. Ay, galingan na ng kalabaw, Mau. Siyempre, driver ka eh. Susunod daw sa iyo yung kalabaw. Tayo muna. Yata eh, ako'y minamaliit nito. Siya, sige, di pa sunurin, Mau. Eto na. Di umandar na ang bus. Huwag kayong patayo-tayo at baka maiwan kayo ng bus. Umandar na ang bus. Panay ang tingin sa side mirror nung driver. Kita yung kalabaw nasunog. Allah. Binilisang! Sinaksak agad! Kinta! Hindi na dumaan sa ano, diniretso na, karagkagan na. Grrrr! Kinta! Sabi doon sa konduktor, naripaga. Oo, ay, talaga naman pandikit sa iyaw. Kabilis ng kalabaw. Ganun kalabaw. Ay, dito na. Ito na. Nawala. Pumasok sa Startaul. Pumasok sa Startaul yung bus. Tatawa-tawa, apira na yung konduktor at sa driver. Hindi makakapasok yan. Walang RFID yan. Didiretso. Allah. Tinitingnan sa side mirror. Pinapasok. Hindi doon dumaan sa sa RFID. Saan dumaan? Doon sa nabayad. May pambayad na eh. May pambayad. Ay, di pasok. Diretso ko. Hapit na ngayon yung bus driver. Sabi, di na tayo magkakaintindihan ngayon. Nasa slicks na tayo. Hapit. Talagang sinilip uli. Hinilip ni James. Sabi ni James, nag-aalala siya sa kanyang kaibigan eh. Sabi, buti na lang nakakaabot pa ng kaibigan. Di nagagalit na yung driver at naiinsulto. Sabi doon sa konduktor, habol pa ka? Ay, sinto-sinta na ang aking takbaw. Nahabol pa? Sabi ng konduktor eh, yahay! Pare, wala na, hindi naaabot yan. Bakit? Lawit na ang dila. Ano daw? Lawit na, sabi mo sa katabi mo, lawit na ang dila ni kaibigan. Nakaw, lawit na daw ang dila, di apira na yung konduktor at yung driver. Lawit na ang dila, hindi naaabot ang kaibigan mo, James. Sabi ni James relax na relax. Nakalawit na ho ang dila ni kaibigan. Oo! Saan ka ho nakalawit? Sa kaliwa ho o sa kanang? Sabi ng konduktor, titingnan ka. Sa kaliwa. Sa kaliwa nakalawit. Ay, di natakbo, naandar. Di nahabol ang kalabaw. Sa kaliwa daw nakalawit ang dila. Napatawa si James. Signal yan. Ano signal? Overtake. Nakalawit daw ang dila sa kaliwa.
Signal pala o overtake. O di lalong binilisan ng driver. Talagang butas na yung yung tapat ng yung flooring. Butas na, lusot. Sa bilis. Yung si kaibigan nagayon na. Na-overtake. Nung tinitingnan na, katabi na din nung driver, sabi ng driver, ano kang kalabaw ito? Ay lumawit ang dila sa kanan. Sabi ni James, iyan na, sinasabi ko sa inyo, overtake na. Di naka-overtake sa madaling salita, inintay pa sa exit ng Magallanes. Sumabay ka pa kay kaibigan. Anong lesson? Wala lang. Wala naman lesson yun. Naalala ko lang. May lesson. May lesson. Insulto! Insulto sa mga fisherman na ito, na sila hindi makausad, inobertikan pa ni Jesus. Sumasagwan. Ang mga expert sa pamamangka, sumasagwan. Ang sabi sa verse ay, inobertikan na naglalakad. Gaanong kabagal yun? Alam nga naman si Jesus, parang water strider na gumagay. Hindi naman, lakad lang. Lakad lang na gayon. Ay, umovertake pa daw. Anong hirap noon? Anong bagal nila? Everybody say, expert. Dadating ang time na kung saan tayo magaling, doon tayo susubukan. At ipapakita ng Diyos na apart from Him, we are nothing. Sige, palakpakan mo si Jesus. Kahigpit. Verse 47. Later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on hand. Imagine niyo yun. Katagal-tagal na mamangka, ang haba ng oras, pero nasa kalagitnaan pa rin daw sila. Hirap na hirap. Hirap na hirap. At yun nga, ang sabi, yung sinasabi ko sa inyo in verse 48, o-overtaken pa daw sila ni Jesus. Nariyan pagangaga uli yung verse 48. Ayon. He was about to pass by them. Parang yung bus, o-overtaken ni kaibigan. Imagine ninyo, ilang oras na pagod ditong mga disciples kasasagwan, pero hindi sila umuusad. Kailan po natapos ang paghihirap? Matthew chapter 14 verse 32. Ito po ay yung account naman according to Matthew patungkol sa pangyayaring ito. Ano ang sabi? And when they climbed into the boat, the wind died down. Tumigil ang paghihirap nung si Jesus ay nasa bangka na uli. Okay? Church, I want you to know na we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya sa mga pagkakataon na akala mo expert ka na, do not forget that you still need Jesus. We still need Jesus. Tapatan tayo. Anong mga task mo ang ipinagpe-pray mo? Anong mga task mo ang ipinagpe-pray mo? Yung kung saan ka lang nahihirapan? Kung saan ka lang nahihirapan? Yung hindi ka na nahihirapan, pinagpe-pray mo pa ba? Mamaya po uli. Starting today po uli. Di ba? Maniwala ka sa akin, pag hindi mo na ipinagpe-pray, sinasabi mo lamang na kayang-kaya mo na yon. At humanda ka kung saan ka magaling. Doon ka susubukin. Kaya lagi mong sabihin, I am nothing apart from you, Lord. I am nothing apart from you, Lord. Diba? Ako ay parang isang sanga na pinutol sa puno at wala na akong magagawa at wala nang mangyayaring maganda pag ako ay malayo sa iyo. Every day, always admit to God that you can't do anything without Him. Apart from Him, you are nothing and you can do nothing. But with Him, you can do all things through Him who strengthens you. Amen? Amen?
Sometimes, it takes a storm or sinking ship to realize this truth. Minsan, kakailanganin mo pa ng bagyo o ng pagsubok para ma-realize mo ang bagay na ito. Na we can do, mamaya yan, that we can do nothing apart from Him. Okay? Kakailanganin mo pa ng bagyo para ma-reveal. Kakailanganin mo pa mahirapan, kakailanganin mo pa masaktan, kakailanganin mo pa magka-problema para lang ma-realize mo na even at your strength, madalas doon ka pa mahina and you still need God. Okay? Kaya biyaya ng Lord, ito'y napapag-aralan na natin. Biyaya ng Lord, ito'y napapaalala na sa atin. Bakit? Iintayin mo pag ang mapagpalo ka bago ka matuto. Yan may usapan na natin, basta may tumunog din yung cellphone, sasayaw ako kahit ayaw ninyong makita. Sige. Makikisilent na lang po. Thank you. Okay. Kaya biyaya po ng Lord, ito'y pinapaalala na sa atin. Minsan kasi ang kulit natin gusto natin masaktan pa bago matuto. Hindi ba pwedeng matuto na tayo doon sa mga ibang nasaktan na? Diba? Kaya pag sinasabi sa'yo ng mga tropa mo, huwag mong pilitin ng pag-ibig. Masasaktan ka lang. Tapos pipilitin mo pa rin ng kulit-kulit mo, tapos mamaya iyak-iyak ka. Friendship, tama ka. Load lang talagang gusto niya. Naku po, ginawa ka palang paludan. Kaya nagtataka yung mga tropa mo, ang SIM card mo, load wallet. Anong SIM card yan? Load wallet. Bakit? Mas mura. Niloloadan ko si Jowa Kels. Oh, I pray na wag na nating hayaang masaktan pa bago matuto. Okay. Isasabihin ako sa inyo. Pastor, ang mahirap po kasi, gusto ko'y maalwan. Kaya ako'y nag-i-stay din ako magaling. Kasi ito'y maalwan sa akin. Pero alam ninyo, dadating yung time na mas ipagpe-pray pa natin na, Lord, sige pa po. Hayaan niyo pong makaranas ako ng storm in life. Kasi sa storm in life, mas lalo kong nararamdaman na kasama ka. Diba? Ang nakakalungkot kasi pag maalwang-maalwa na. Sa una, thank you Lord. Tapos, thank you. Tapos, wala na, nalilimutan na, nakaalwan na Pero sa matitinding bagyo, doon tayo nakakaalala. Hindi ko ipinagpe-pray na bagyuhin ang buhay niyo. Pero ang prayer ko, kung dumating man ang bagyo, lagi mong maalala kung sino kasama mo habang dumadaan ka sa bagyo. At si Jesus yon. At sige, palapakan mo si Jesus. At darating ka rito. Darating ka sa puntong ito. Sige, ngayon mo ipakita. That it is better to be in a storm with Jesus than in comfort, doing things our way without Him. Dadating ka dyan. Na mas gugustuhin mo pang ikaw ay nasa bagyo at kasama mo si Jesus kaysa yung komportable ka at ginagawa mo ang mga bagay-bagay sa paraan mo dahil expert ka Tapos wala naman ang pagsama niya. Expert nga, wala namang pagsama ni Lord, didaig ka pa nung hindi magaling, pero pinapaburan at sinasamahan ng Diyos. Kaya nga, pag ito'y na-realize mo, dadating ka din doon sa puntong ang kakantahin mo na kay Lord ay ito. I'd rather have bad times with you. Alam niyo yung kanta? Than good times with someone else. Ito na, bagay na bagay. I'd rather be beside you in a storm than safe and warm by my Tama na. Together then. Tama na, ayaw ko, hindi ko na alam yung kanta. I'd rather have the one who holds my heart. Tawa Diba? Kakantahin mo yung kay Lord, Lord, I'd rather be beside you in the storm than safe and warm by myself.
Kakantahin mo yan kay Lord. I'd Rather by Luther Vandross 2001. Church, we would be rather with God in a storm than being komportable ng nag-iisa at walang pagsama niya. Sino yung nagsasabi na okay lang nasa bagyo basta kasama si Kristo? Palakpakan mo si Jesus. Pangalawa, Peter restored his focus to Jesus. Alam niyo, tuwing napapag-usapan ng kwentong ito, madalas sina-highlight, si Peter kaya lumubog na wala ang focus kay Lord. Hello? Sino yung nakakarinig na ng mga ganun teaching? Actually, kahit ako may naituro na akong ganun. Si Peter kaya lumubog na wala ang focus kay Jesus. Diba? Ay, oo nga, kasi si Peter maliit ang pananampalataya. Natakot, tumingin sa alon, tumingin sa hangin, kaya lumubog. Dapat nagpo-focus lang kay Lord. Sino nag-agree doon? Sabi mo sa katabi mo, dapat focus lang kay Lord. Oh, sabihin mo, kahit may pagsubok, kahit may testing sa buhay, kahit may problema, focus lang kay Lord. Dapat ganon. Sino nagsasabi ng ganon? Okay. Eh di kayo na. Real talk. Kayo na. Di kayo na magaling. Kasi yan ang mga bagay na napakadaling sabihin. Pero tapatan tayo. Sino rito never na wala ang focus kay Lord? Oh! Tapatan tayo. Worship leader ka, no? Hindi nawawala ang focus mo kay Lord. Ay di, hallelujah, praise the Lord sa iyo. Pastor ka, hindi nawala ang focus mo kay Lord. Di napakagaling mo, perfect ka na. Sana kunin ka na ni Lord. Life group leader ka, hindi nawala ang focus mo kay Lord sa pinagagawa ni Lord. Di napakagaling mo. Sinong dito hindi nawala ang focus kay Lord? Sabi sa inyo, uwi na kayo! Kidding aside, pero ito ang totoo. Lagi natin dinudukdok si Peter pag napapag-usapan ito eh. Kaya ka lumubog kasi nawala ang focus mo kay Lord. Sasabihin ni Peter sa iyo, look who's talking. Ito ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Na oo nga't lumubog si Peter, pero bumalik siya. Bumalik siya. Ang sabi sa Bible, nung nakabalik daw si Jesus at si Peter sa bangka, ibig sabihin, nakabalik. Hindi nagdire-diretso ng lubog. Hindi in-enjoy ang pagkalunod. Yung iba kasi gayon eh. Bumalik. Naniniwala akong hindi lamang sa mga bagong Kristiyano nagdiriwang ang langit. Nagdiriwang din ang langit doon sa mga dati na bumabalik. Wala naman ang tanong din eh. Ikaw gay hindi lumubog. Ikaw gay hindi nawala ang focus. Pare-pareho tayo. Ang focus ng tao, ilang minuto lang eh. Sadly, kahit kay Lord, minsan ina-apply natin. Aminin na natin. Laging sinasabi, mag-focus kay Jesus. Pero minsan, o baka madalas pa nga, nawawala talaga ang focus. Pero ito ang mahalaga. Hindi nananatiling wala sa focus. Bumabalik. Nagpapatuloy kay Lord. Alam niyo ba na itong mga pinaranas na ito ni Jesus kay Peter ay shadows of the things yet to come? Na nung lumubog si Peter, tumawag siya kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako, at tinulungan siya ni Jesus at siya iniahon. Alam niyo bang these are the shadows of the things yet to come? Sapagkat alam ng Diyos na darating ang time na si Peter lulubog, na si Peter itatatwa siya, itatanggi siya, mawawala sa eksena, pero lulutang uli at magpapatuloy. At ang sabi po ni Paul sa isa sa kanyang mga letters ay si Peter, kasama po si John at saka si James. Ayan o, si John at si James. Naghahanap ako ng Peter. Yan. Uy, tingin din eh. Yan. Kompleto na ang line-up ko. Naghahanap akong Judas.
Hoy, hindi naman. Kahit Jude, pwede na. Okay. Seryoso na ulit, seryoso. Si Peter ay nawala sa focus kay Lord dahil natakot. Alam niyo yung si Peter, masyado kasing emosyonal, matapang, pero matatakotin din naman. Diba? Naalala ninyo yung kinikwento ko sa inyo? Nung inaaresto na si Jesus ng mga temple guards, di biglang bumunot ng itak at tinaga ang tainga nung isang temple guard, gitanggal ang tainga. Kaya kinuha ni Jesus, pinagpag, at ikinabit. Hindi yung joke, basahin nyo. Laging ang Wattpad ang binabasa eh. Ikinabit yung tenga, at ang sabi kay Peter, Peter, huwag laging gayaan. Ang nabubuhay sa itak, mamamatay sa itak. Laging gayang kabaro-barambado eh. Ayos na. Hindi ka tagilid. Pero takot din naman. Ano ang punto? Kagaya po ni Pedro, lumulubog din tayo. Pero ang biyaya ng Diyos, at ito ang gusto kong malaman ninyo, laging pwede pang umahon. Laging pwede pang magpatuloy. Di ba si Peter nakalakad sa tubig? Kaya lang nung natakot siya na wala ang focus niya kay Jesus, nagsimula siya lumubog. Ang tanong ko sa inyo, paano siya nakabalik ulit doon sa bangka? Ano sabi? Lumangoy daw. Wala man sinabi sa Bible na lumangoy basta sabi, bumalik sila ni Jesus. Ako'y naniniwala na pagbalik niya kay Jesus, pagbalik ng focus niya kay Jesus, si Peter po ay muling naglakad sa tubig. Wala na dito sa Bible, pero yun ang paniniwala ko. Bakit? Ibalik mo lang ang focus mo kay Jesus. Kasi di ba, pag nag-focus ka kay Jesus, mananatili ka sa himala. Pag nawala ang focus mo kay Jesus, mawawala ka sa himala. Ngayon, kung si Peter po ay nanumbalik sa focus na kay Jesus that time, bumalik siya kay Jesus, bumalik din siya sa himala. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Ano ang magandang balita doon? Ang magandang balita doon, church, ay ito. Merong mga bumabalik kay Lord at nagsasabing, nahihiya ako kay Lord, parang, ano ba yun, marirestore ba talaga ako? Ito sasabihin ko sa inyo, pagbalik mo kay Lord, ibabalik ka din ni Lord sa himala. Kasi siya ang Diyos ng himala eh. At mapapagpala ka uli. Amen? Tingnan niyo yung prodigal son, nung malayo sa ama, na mayat, nagutom, kulang na lang kainin ng pakain sa babaw. Di ba? Pero nung bumalik sa ama, inirestore sa kanya lahat. Nakalagay ba doon sa story ng prodigal son, na pagbalik nung anak na mabait, ay pinag-OJT muna o probationary uli. Titingnan ko mabait na talaga for 6 months. May gayong ga? Agad-agad, pagbalik, ibinalik din agad ang fortune niya. Sinuutan agad ng singsing, bagong sandalyas, sinuutan ng bagong robe, pinagkatay ng pinatabang guya, at sila'y nagdiwang. Ano ibig sabihin nun? Pag bumalik ka kay Lord, ibabalik din ni Lord agad lahat ng gusto niyang ibigay sa anak niya. Kaya huwag ka nang mag-iisip ng pag ako kaya bumalik kay Lord, mabe-bless uli ako. Oo, walang pag-aalinlangan. Pagpapalain ka niya, bumalik ka lang at magpatuloy ka. Amen. Last na. Ito pa ang isang lagi nating hina-highlight pag napapag-usapan ng kwentong ito. Number 3, Peter had a little faith. Kung si Mary had a little lamb, si Peter had a little faith. Okay. Maliit ang pananampalataya ni Peter. Sino may sabi? Si Jesus. Matthew chapter 14 verse 31. Immediately, Jesus reached out His hand. Ito po ay nung lumulubog na si Peter dahil nawala focus kay Jesus. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said. Why did you doubt? Ano sabi ni Jesus kay Peter? Ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nagduda?
Ba't ka natakot? Ba't ka nag-alinlangan? May sasabihin po ako sa inyo. Baka ito hindi nyo alam pero maganda yung napapag-usapan. Sa 4 pong Gospels, ano nga yung 4 na Gospels? Okay, ano yung mga episode na wag na nga. Hindi ko rin maalala ano yung Gospels? Ano yung 4 na Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Okay. Alam niyo po dyan sa 4 na yan, 3 lang po ang nag-record nang si Jesus ay lumakad sa tubig. Okay? 3 lang. Meron sa Matthew, meron sa Mark, meron sa John. Ang kaibahan lamang ng version ni John, pag balik nila sa pangpang, hinabol ng mga tao si Jesus. At ang sabi naman ni Jesus, hinahabol niyo ako kasi pinarami ko ang tinapay at isda. Huwag ninyo akong hanapin dahil sa pagkain. Diba? Yun ang may napag-aralan na rin natin nung minsan. Yun ang version ni John. Sino ang walang gayong version? Si Luke. Si Luke po ay doktor. Siya po ay physician. Yan. Tandaan ninyo ha, sabihin mo nga, si Luke ay doktor. Okay. Doon sa 3, sa Matthew, Mark, at saka John, isa lang ang nag-record doon na si Peter ay lumakad din sa tubig. Isa lang. Oh, saan yon? Sa Matthew lang. Okay, so ibig sabihin, sa Mark at saka sa John, hindi po nila binanggit doon na si Peter lumakad din sa tubig. Okay? Oh, ito pa. Doon sa nag-iisa-isang nag-account na si Peter ay lumakad din sa tubig, which is Matthew, nag-iisa-isa na yon, hinighlight pa niya na sinabihan ni Jesus si Peter na maliit ang pananampalataya. Hinighlight ng author ng Matthew. Nag-iisa na siyang nag-mention na si Peter ay lumakad din sa tubig. Tapos hinighlight pa niya na, sabi ni Jesus, maliit ang pananampalataya ni Peter. Okay? Ba't ko ito sinasabi sa inyo? Kasi I smell something fishy. I smell something fishy. Out of the 4, 3 lamang ang nagsulat. Tapos from 3, isa lamang ang nagbanggit na si Jesus ay, si Peter ay lumakad din sa tubig. Tapos iisa na nga, hinighlight pang maliit ang faith ni Peter. Bakit kaya? Ito nakita ko. Because it is hard to admit na ako'y isa sa mga disipulo ni Kristo. Pero wala ako kahit maliit na pananampalataya na kagaya ni Pedro. Ang hirap tanggapin para sa akin kung siyang na ni si John, o si Luke, o si Matthew, o si Mark, na hindi ako kagaya ni Peter, na nakapanampalataya kahit maliit. You know the story. Ano ang sabi doon? Pagdating ni Jesus, lumalakad sa tubig, nakita ng mga disciples, anong sabi sa Bible? Sila lahat ay natakot. At ano ang sabi? Multo. Oh, tapos ano sabi ni Jesus? Kalma, ako lang to. Diba? At ano ang sabi ni Peter? Natatangi, nag-iisa, walang iba. Ano sabi ni Peter? Kung kayo nga po yan, utusan niyo po akong pumunta diyan. At ano sabi ni Jesus? Halika, come. It is so hard for the other disciples to admit na that time, miski maliit na pananampalataya, that time, wala sila. Hello? Okay, maliit ang pananampalataya ni Peter. Okay. Pero ano ba ang sabi ni Jesus diyan sa maliit na pananampalatayang yan? Sabi po sa Matthew chapter 17 verse 20, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain,
Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. Gaano kaliit ang butil ng mustasa? Sino nakakapangain na ng mustasa? Oo. Anong luto? Buro o nakalagay sa sinigang sa miso o ginataang tilapia? Buro. Oh, nakita nyo na yung dahon noon. Sino po nakakita na ng buto? Ayun, bihira yun. Sabi ng iba, ha? May buto pala yun? Kala ko tinik. May buto yun. Maliit lang. Gaano kalaki? Maliit nga. Sabi ng maliit. Sasabihin mo gaano kalaki? Maliit. As in, maliit lang. Ano sabi ni Jesus? Kung meron daw tayong faith kahit gayong kalaki, pwede na nating utusan ang bundok ng bigay na lumipat din sa bayan para mumura ang pamasahe. Para mas madaming madala si Pasnix ng mga tagalipute. Diba? Sabihin naman ni Alexis, hintay muna, lalayo nang pag naharangan ng aya. Okay, nasan si Alexis? Ay, yun pala. Isa pa yan naghahakot eh. Okay. Imagine nyo yun, maliit na pananampalataya. Ano sabi ni Jesus? Kung may faith ka daw na kasinliit lang kahit butil ng mustasa, nothing will be impossible for you. Ang higpit nito. Kaya ngayon, I conclude na a little faith is better. A little faith is better than none at all. Tama? Oh, sige. Di kaya lagi nating inaaway at binubuli si Peter ng mga nakaraan pag naririnig natin ang kwento ito nga na may kalit ng pananampalataya ni Peter. O nga naman, hindi ikaw na magaling. Ang tanong, uungat maliit ang pananampalataya ni Peter that time. At least, mayroon siyang pananampalataya kahit maliit kumpara naman doon sa iba. Na sa sobrang hiya hindi maisulat. Sa sobrang hiya hindi mai-record. Merong isa, nag-record, pero talaga naman pinagkadukduk pa si Peter, maliit daw ang faith. Ngalingali ko sabihin doon sa author ng Matthew, ay ikaw, miski maliit, wala. So, a little faith is better than none at all. Maliit lang po ang aking pananampalataya, Pastor. Aba, ay mas lamang ka pa rin kaysa sa wala. Hello? Nananampalataya ka bang palalaguin ni Lord yung negosyo mo? Hindi po masyadong malaki ang pananampalataya ko. At least meron. Lakihan mo na. Meron nananampalataya ka na rin lang. Lakihan mo na. Pero aminado po ako talagang medyo maliit pa po. O siya, sige, tuloy lang. Lalaki yan along the way. Lalaki yan along the way. Alam mo kung gaano ka-powerful yung faith? Na kahit maliit, nothing is impossible to you. Kita mo yung kay Peter, ang liit ng faith nakalakad sa ibabaw ng tubig. Anong hindi mo pa pwede at kayang lakaran if you have a little faith? Hello? I am challenging you today. Manampalataya ka kahit maliit. Mas maigi yan kaysa sa wala. Pastor, ako nga po talagang sa ngayon walang-wala na ako kundi pananampalataya. Ay ikaw meron ng lahat dahil may maliit daw pananampalataya. Nothing is impossible. Di ba? Ano sabi doon? Matthew 17:20, balik mga anak. Kung meron ka daw maliit na pananampalataya, ano yung huling-huling sinabi ni Jesus? Nothing will be impossible for you. Kanino ba yun? Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hello! Yan, napahilo na ako. Manampalataya! Kaya ngayon, dati ang dating sa akin ay sermon, nung sinabi ni Jesus kay Peter, ikaw na may maliit na pananampalataya. Ngayon, parang ang dating na sa akin ay puri na. Ikaw na may maliit na pananampalataya, iba-iba kaysa sa mga iyon. Ikaw na may maliliit na pananampalataya, sayang, nagduda ka pa, ayos na Pero ayos lang yun, tara din Kaysa naman sa mga iyon. Walang-wala, ito mo hanggang ngayon natatakot pang nginig ng nginig kalma ako ito! At ano ang sabi ng mga disciples? Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Kung ako si Jesus, hindi masyadong mahaba ang pasensya ko, baka nakurit ko mga yon. Sasabihin ko, ano sabi niya? Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Sa dami na natin pinagsamahan nga, ngayon na-realize.
E di bago tayo tumawid din kakaparami ko lang ng tinapay at isda. Opo nga. At saka di bago dumami ang tinapay at isda, may binuhay pa akong patay. Oo nga po. Ba't nga ngayon yung sinasabi yan? Nga nare-realize nga po namin, kayo naman na kayo. Magaling are, si Peter, miski maliit ang pananampalataya, meron. Kayo ga? Kayo ga? Kayo ga? Kaya, china-challenge ko po kayong lahat ngayon. Actually, this is also a challenge for me. Faith can move mountains. Come on, come on, come on. Church, manampalataya, maniwala. May gagawin si Lord sa buhay nyo. May gustong gawin si Lord sa buhay mo. Ikaw na lang ang tinatanong kung maniniwala ka. Sino dito nagsasabi, naniniwala ako, Lord? Amen. Receive it according to your faith. Amen. Alam niyo kung ano ang nakakalungkot na pangyayari sa storyng ito? Si Peter, uungat na pagsermon na natatangtagal ng panahon pinagpipiestahan natin, tayong mga magagaling, tayong mga righteous. Tayong mga hindi nawawala ang focus kay Jesus. Tayong mga malalaki ang faith, kaya gano'n na lang nating awayin si Peter na hindi ka kasi nilakhan ng faith, ang liit kasi ng pananampalataya mo kasi nawawala ang focus mo kay Jesus, di tayo na magaling. Alam niyo, kahit gano'n ang nangyari, alam niyo bang grabe ang na-experience ni Peter? May nabalita na ba uli kayo nakalakad sa tubig? Si Jesus, Diyos yun eh. Si Jesus, Diyos yun. Kaya what to expect? Kaya nang lumakad kahit saan. Si Peter, tao. Oo nga, at napag-away at napag-apit, napag-bully natin si Peter. Pero hello, up to now, wala pang nakakalakad sa tubig kagaya ng nagawa ni Peter. Hello? Meron ka? Meron nag-attempt? Baka may nag-attempt, good luck. Lulubog ka. Okay? Wala. Grabe itong pangyayaring ito. Okay? Ang tawag doon ay miracle. Miracle. Sino rito gusto makaranas ng himala? Kahit maliit na pananampalataya, makakaranas ka ng himala. Pakikitaan ko kayo ng mga himala. Ito hindi mawala sa isip ko. Si Ken, yung seaman, si Ken. Hindi siya man siya seaman dati Actually, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman siya nagtapos ng pag-aaral na may kinalaman sa pagsisiman. Pero seaman na siya ngayon. Anong tawag daw? Himala! Wala man itong trabaho yun nung naririto. Pero, nagla-life group siya, nilalapit niya ang maraming kabataan kay Lord. Ay nagkaroon ng sariling bahay at lupa. Naunahan pa ako. Anong tawag doon? Himala! May kilala nga ako hindi naman talaga siya dapat para doon dahil hindi pa naman talaga siya qualified. Dahil alam niyang hindi pa siya qualified. Nandun siya ngayon sa trabaho niyang yun, namamayagpag. Ginagawa niya, pinagagawa ni Lord sa kanya. Anong tawag doon? Himala. Biyaya ng Lord, kami po mag-asawa ay naka-acquire ng almost 1,000 square meters na lupa noong kasagsagan ng pandemya. Anong tawag doon? Himala. Maliit lang na faith. Maliit lang na faith. At syempre, ginagawa mo ay pinagagawa ni Lord. To go win souls, make disciples. Ano ang promise ni Jesus? I will be with you up to the very end of age. Alam nga namang sama lamang. Sino rito yung may tropa ka? Kahit saan ka kumain, sasamahan ka. Ang problema, sama nga lang, di mala nabunot. Di kayo parang nakakasuro naman yung gayon. Parang, huwag kang mag-alala, Pards. Hanggang sa kahit saan, magkasama tayo, sasamahan kita. Kahit sa McDo, sasamahan kita. Kahit sa Jollibee, sasamahan kita. Kahit sa KFC, sasamahan kita. Ang bayad, hindi, bahala ka na. Nakakatamad din naman yung kasama lang, walang bunot. Hello? Si Jesus po hindi ganyan. Nung sinabi po ni Jesus na, if you do the Great Commission, go win souls and make disciples, ano promise ni Jesus? I will be with you up to the very end of age. Hindi si Jesus basta kasama lang. Si Jesus nabunot. Si Jesus ay nagpo-provide. Nagparami ng tinapay at isda. Nung magbabayad na sila ng tax,
Namumroblema na si Peter. Ano sabi ni Peter kay Jesus? Lord, sinisingil po tayo ng buwis. Ano sabi ni Jesus? Pumunta ka doon sa may dagat, mangawil ka ng isda doon. Yung una mo mahuling isda, may pira doon sa loob, pambayad ng tax mo at tax ko. Si Jesus nabunot. Si Jesus nagpo-provide. Hindi basta sasama laang. Do the Great Commission. Alam ko, ako naniniwala, malaki ang paniniwala ko, itong si Alexis ay greater things are yet to come. Bakit? Kita nyo na gano'n, lagi naman nagdadala ng mga kaibigan dito. Isinasama lagi ang mga friends. Ewan ko kung paano hinihila. Siguro yan binablockmail ka kayo? Hindi naman. Parang, kaunti lang. Ayan, umamin na. Oo. Oo. Magpasalamat na lang tayo na binablockmail tayo, ano? Naku, manda ka, Alexis. Si Lord ay may gagawing dakilang bagay sa buhay mo. Yung si King, eto si King, baka hindi nyo kilala King, kumaway ka. Dali, para makakita ng pogi ang mga iyo. Ako, ewan ko kung paano ginagawa na rin sa mga tropa niyan. Maisama lang sa church, mga nililigawan na rin. Dadala mo ng roses yung mga yan. Pinagbabantaan daw. Si Pasnika, yung mga kapitbahay daw niya daw, niyayakag. Sino yung mga kapitbahay ni Pasnix na naririto ngayon? Ayan, tamo. Hindi nyo kita, nasa likod ng puste eh. Manda kayo, yung mga life group leaders, na inilalaban ninyo ang inyong oras, ang inyong budget, ang inyong lakas, doing what God wants us to do, manda kayo. Yung mga inaakay ang kamag-anak, ginagawa ng paraan, maisama sa church. Naalala ko na Mr. Agnes eh. Gaunan ang kanin na eh, para hindi magutom yung mga dinadala sa church. Ano naman nyo? Come on, manda kayo. Pagpapalain kayo ni Lord. Hindi magpapatalo si Lord sa bigayan. Pastor, hindi po ako makapag-life group. Parang hindi ko pa po ata kaya. Parang hindi. Ako huy, medyo. Ako huy, sige, magdahilan. Ano huy, ako huy. Sige, magdahilan ka. Ano ba kung valid na reason? Ako huy, matanda na. Pambata ho yan. Bata ka lang ho ang pwedeng maligtas. May matatanda rin hong nangangailangan kay Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep, feed my lamb. Ano ba yung lamb at sheep? Ang lamb, batang tupa. Ang sheep, matanda. Ibig sabihin, hindi lang pambata, dapat pati matanda. Kung ang pakakaining tupa ay hindi lang bata kundi matanda, so kailangan din na mag-aalaga sa matanda. Pastor, hindi ko pa po mapanampalatayaan na kakayanin kong mag-life group. Kahit maliit lang na pananampalataya. Kahit maliit lang. Brother boy, kahit maliit lang. Kahit maliit lang. Si Sister Luz na papanampalatayaan, hindi ko alam kung paano niyang ginagawa eh. Nagla-life group eh. Online pa. Social. Teki. Mga momshies, online, teki. Grabe. Dalaga daw kasi, dalaga. Oh. Hindi ninyo alam. Hindi ko rin alam. Yan ay in love na kay Lord at si Lord ay sapat na. Hindi ko alam. Baka naman biglang padalhan ni Lord. Hindi ko alam. Bahala si Lord. Maliit na pananampalataya lang yun. Ako po, pastor, ito lang na attend. Maliit na pananampalataya lang. Maliit lang. Yung pag namang i-invite mo, hindi mo pang parating dito sa church, ang sabi nga ni Lord, maliit lang na pananampalataya, mapapalipat mo ang bundok. Sino ka mas mabigat? Maliit na pananampalataya lang, you can start your life group. Maliit na pananampalataya lang. Para maranasan mo rin yung himala. Para maranasan mo rin itong nararanasan ng marami na himala. Kung gusto mong maranasan ito na, pagkakataon mo na, manampalataya ka kahit maliit. Huwag kang gagaya doon sa other disciples na nanuod na lang.
Pwede namang nung nakita nilang si Peter inalakad na sa tubig, iika naman ng iba, yo, dali, pwede wala, pwede. At di lagay una na rin, lakad na dahil, yung pala, pwede naman pala eh. Ay anong nangyari? Hindi, nanood na lang. Church, ang prayer ko, huwag kang magkagaya ng ibang disciple na habang yung mga nagla-life group, nag-go win souls and make disciples ay lumalakad sa Himala, kay nanonood na lang, tagapalakpak na lang, yehey, bless si Pasnix, yehey, bless si Pastor, yehey, bless si Alexis. Huwag kang manatiling ganon. Manampalataya ka din, lakadan mo rin. Nilagay ko diyan. Sabi Rian, papakita siguro bago mag-second service, do not just witness a miracle, experience it. Ano sabi ko? Do not just witness a miracle, experience it. Lakad sa tubig. Lakad sa tubig. Pwede ba tayong tumayo? Everybody say, lakad sa tubig. Huwag kang manood lang ng himala. Hindi ko na pinasasabi. Huwag kang manood lang sa himala ng iba. Huwag kang manood na lamang at tagahanga na lang sa nararanasan ng iba. Church, ranasin mo. Ranasin mo. Ranasin mo. Anak, ibalik mo yung PowerPoint. Church, sabi po sa Matthew chapter 14 verse 26 up to the following verses. Basahin natin. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Okay. Marami pa rin natatakot. Nakakatakot naman manampalataya eh. Sa totoo lang, may fear. Okay? Nakakatakot. Pero ang maganda, verse 28, sabi ni Peter, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Matthew 14:29, come, he said. Come, he said. Balik mo anak sa verse 27. Natatakot ka? Ito siya sabi ni Jesus sa iyo ngayon. Take courage. It is I. It is I. Ego in me. Ego in me. It is I. Sino ang tumatawag sa iyo ngayon para manampalataya sa Kanya? Jesus said, it is I. Hindi si pastor ang nangi-encourage lang sa inyo. Ako'y naniniwalang hinayaan ni Lord na ito mapag-usapan natin today. Kasi gusto ni Lord na maging malinaw sa iyo that the one who is inviting you to come and walk on waters, to come and experience greater things, to come and experience miracle in your life, walang iba kundi nagsasabing, ego, imi. It is I. It is Jesus. It is Jesus who is inviting you today. It is Jesus who is inviting you today to walk on waters. Walk on waters. Manampalataya ka. For greater things are yet to come. Greater things are restored. Malalaki at matitinding bagay ang nakahanda sa iyo. Isa lang ang hinihingi ni Lord. Kahit maliit na faith. Huwag manatiling tagapanood lamang ng himalang nararanasan ng iba. Experience it. Experience it. So I want you to close your eyes right now. And as you close your eyes, as you bow down your head, gawin mong panalangin. Gawin mong panalangin ang kantang ito. As we sing. Without borders, when you walk upon the waters, wherever you would call me, take
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lives, you are my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Tell to God right now, oh! Spirit lives, you are my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper where my trust could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And we sing, And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. and I will call. And I will call upon your name This is our prayer, Lord. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lives, you are my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. It is the presence of the Lord that is here today. Kung meron pa pong nagdududa, kung meron pa pong natatakot sa kung ano man yung bagay na gusto mong panampalatayaan, the Lord is telling you right now, Ego in me. Lord, ikaw ba talaga yung nagsasabi sa aking manampalataya ako? Ikaw ba talaga, Lord, yung nagsasabing panampalatayaan ko ito? Ikaw ba talaga, Lord, yung nagsasabing simulan ko itong business na ito? Ikaw ba talaga, Lord, yung nagsasabi na ako ipopromote mo? Ikaw ba talaga, Lord, yung nagsasabing simulan ko nang mag-life group? And Jesus replied, do not be troubled. Do not be afraid. Ego in me. It is I. It is I. It is I. Ako ito. Ako ito. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Manampalataya ka. It is I who is telling you right now. Who is telling you right now to walk.
On waters! Oh! Spirit lives, you are my trust, is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of For the last time! For the last time! the Spirit lives, you are my trust, is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lord, this is our prayer. This is our prayer, Lord. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo.